Okay. Okay, masayang-masaya tayo ngayon mga kaigsuonan 'no, mga kababayan. Malipayon tayong tanan, malipayong tang tanan ron 'no, diha sa labi na sa Visayas ug Mindanao nga makasabot og Binisaya 'no. Malipayon kayo ta 'no, kay nadakpa na 'no, nadakpa na ang tawo nga naay dako kayong kaso 'no, sa atong nasod ug sa USA 'no. So, bati tayo 'no. So, magandang araw diyan sa mga taga Luzon ug maayong adlaw pod sa mga Bisaya. So, usbo na ako 'no, nalipay tag maayo kay gahapon alas sa tawag ini Domingo sa gabii, mga alas 6 sa gabii, nadakpan o ning surrender na no ang mga wanted nga nagtago sa compound ng QGC no. So di ta magpalangan-langan no. Di na tayo wag na nating patagalin no. Sabi ko nga diyan, may mukha pa bang ihaharap no ang mga politiko at leader na nagpupumilit na lisanin ng PNP ang QGC compound dahil di umano no wala na sa loob si Kibuloy no. Tingnan natin tingnan natin ngayon, nagkakahulihan ano, nagkakaalaman kung sino tong mga alam nyo na alam nyo na kung sino tong mga bakakon no, mga sinungaling kung sa Tagalog no, sa Bisaya mga bakakon, mga protektor no, mga protektor ng mga wanted na tao no, magkakaalaman na. So ito, umpisahan natin sa sobrang galing nito ng babaeng ito no. Ito yung ating Vice President sa kasalukuyan no. Tingnan natin, pakinggan natin yung mga pinagsasabi nito noong mga nakaraang mga araw. Kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Ulitin natin. One guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Alam nyo na. Alam nyo na. Alam na natin kung gaano ka mapanlihis no, mapanlihis at mapagpangutya no, kinukutya yung mga nagsagawa ng panghuhuli. Ito yung Vice President natin ngayon no, napakagaling no, patawa-tawa pa. At yung mga media man dyan na mga kulukoy no, na di mo malaman kung kapalit ba ng pagpapakain dyan ng mga media man dyan, mga local media man dyan sa Davao, ay ganun sila kung umasta no, nagtatawanan tuwang-tuwa sa pakingkoy ng kanilang ini-interview no. Pero hayaan natin yan no, hayaan natin yan. Ito pa no, tingnan natin kung paano talaga. Kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Yun, ulit-ulitin natin kasi one guess kung nasaan para si mahimasmasan no, nasa langit. para mahimasmasan ang mga naniniwala pa dito sa mga taong ito ano. Ito pa, bigyan pa natin ng kasunod. Panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City. Napaka-taas nung time. Ito yung gusto niyang palabasin ano. Di umano wala na sa Davao City no. Wala na sa Davao City yung wanted. So parang nagsasayang lang ng oras yung ating PNP diyan. Tingnan nyo kung paano niya nililihis at paano niya dinidiscourage yung mga kapulisan at kahit si General Torre no,
na pinipilit niya na wala na diyan dahil daw, sabi niya, dahil daw sinisisi pa nito yung investigasyon ng Senado na pinamunuan ni Senator Risa Hontiveros at nila Senator Gatchalian, no? Sinasabi niya pa na kasi grandstanding nag-grandstanding yung Senado, pahiring-hiring, kaya haba-haba ng naging usapan doon. Tuloy, malaki daw ang pagkakataon ni Kibuloy na makatakas. Tingnan nyo kumakampi na, nililihis na ang usapin, sinisiraan pa yung equal branch ng executive, yung Senate, no? Na kung saan nag-iimbestiga lang naman at trabaho nila yon. Sinisiraan pa ng babaeng ito. Ganun siya ka magpapaikot, no, ng utak ng sambayan ng Pilipino. Pero tayo hindi tayo naniniwala diyan, no? Alam natin na nuknukan kung sa Tagalog nuknukan ng kasinungalingan o ng pagsisinungaling ang mga grupong ito, no? So, pagpatuloy natin na pwede niyang pag-isipan kung aalis na ba ako o hindi. At isa din yon sa mga dapat pag-isipan din ng administrasyon, no? Dahil sa mga mahabang grandstanding sa committee hearing, hindi natuloy nakuha si Pastor Apollo Kibuloy. Ang hula ng bise kung nasaan na si... Grabe, no? Grabe magmanipula ng utak, no? Grabe magmanipulate ng utak ang mga itong babaeng ito, no? So malas lang nila, no? Malas lang nila dahil mapapahiya sila ngayon, no? Ang ibig kong sabihin, anumang mga pangluloko, panlalansi, no, panlilihis, no? Napapahiya lang sila, no? At nagpasalamat tayo na itong PNP, si General Torre, ay pinanindigan yung tawag nito, pag-present o implementa ng warrant of arrest. Dahil paulit-ulit nga natin sinasabi na nasa batas yan, nasa konstitusyon yan, na pag may warrant of arrest ang tao galing sa korte, ay walang nang pwedeng sumagka dyan, no? So, ipapakita lang natin, no, kung sino yung mga leader, mga politiko na pilit, no? Pilit na nililihis yung usapin, iniiba ang interpretasyon ng mismong serve ng warrant of arrest. Papakita lang natin. Tapos mismo yung physical na panguhuli sa mga salarin o sa mga wanted ng batas ay ino-obstruct. Ino-obstruct ng mga taong ito. Umpisahan natin sa mga leader. Yan. Ito yung mga leader na lantarang naglilihis, no? Naglilihis doon sa mga issue, doon sa mga lalo na sa usapin ng warrant of arrest, no? Iniiba ang mga interpretasyon, no? Na parang ang gusto pang mangyari na di umano dahil may mga na-trauma, mayroong mga hindi na nakakapasok, ay gustong itigil at baliwalain o pansamantalang ihinto ang pagsasagawa ng panguhuli gamit ang warrant of arrest. Ito yun, no? Sino pa ba? Sino pang mga leader, no? Ang paulit-ulit na balak talagang ipagtanggol yung kanilang mga hindi natin alam kung hindi naman sa bagay, hindi lingid sa inyong kaalaman, ano, na itong KOGC, itong Kingdom of Jesus Christ, ay tuwing eleksyon,
ay ibinibinta nito yung kanilang boto alang-alang doon sa mga politikong nanunuhol, no? Nanunuhol sa kanila. At siyempre pa, ano ang masasabi nyo sa mga tagapagtanggol, no? Mga tagapagtanggol ng kriminal na ito o ng mga wanted sa batas na ito. Yung mga Canada na yan, yung mga Roy na yan, yung mga lalo na si Kibuloy, at yung iba pa, yung 4 yata na mga wanted, no? Ano masabi niyo sa mga taong yan? Ito yung mga vlogger, no? Ito yung mga vlogger, banatiros daw sila, no? May mga ang kakapal ng mukha nito, no? May mukha pa bang itong malaking itong si Boss Dada, no? Hindi ko tinatawag yan na Boss Dada eh. Ang tawag ko yan Boss Dada dahil puro bunganga lang yan eh. Ang laki ng katawan pero ampaw ang mga pinagsasabi, no? Puro daldal, no? Puro daldal. Pero wala sa prinsipyo, wala sa lohika ang mga pinagsasabi ng mga ito. Ano kayang dapat gawin ng kapulisan dito? Dahil sa totoo lang, grabe ang i-impluwensya. Iba ang mga pinagsasabi, binibitaw ang salita nito sa kanilang mga YouTube channel, na si Banat Bayan, si Coach Uli, magkapatid yung dalawang yan, no? Yung coach daw na Uli at itong si Banat Bay. At kagrupo nila ito, si Boss Dada, no? At ito pa, yan, no? Sila din yan, no? Si Boss Dada, si Coach Uli, si Banat Bayad Bay, no? Sino to? Si Maharlika, si Tixi Cruz, at itong isa ay si kung hindi ako nagkamali, si Sasot. Wala dito si Badoy, ano? Wala dito si Badoy, ano? Nakalimutan ko, ano? Pero ito yung mga taong ito ang talagang kasama ito sa mga nanlilihis, nag-iiba ng interpretasyon ng ating batas, at physical na nag-u-obstruct, no? Lalo na itong si Boss Dada, lagi itong nandun sa protesta, pikit yung mga naglalakad-lakad doon sa loob ng KOJC compound. Kasama ito sa nambubulyaw, gumagamit ng megapon na habang pinapahiya, binubulyawan yung mga kapulisan. Ito po yun, no? Tingnan nyo, ito po yun. Yan. Medyo malabo nga lang, ano, mga kababayan. Pero siya itong kalbong nakapula. Kasama niya dyan yung mga agresibo na, no? Mga agresibo ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Tingnan mo mga kababaihan, yung iba dyan, may mga kalakihan, at itong si kalbong si Boss Dada, no? So, ito. Ito na. Ano bang kasunod nating sasabihin, no? Ano bang kasunod nating sasabihin? May dagdag ko lang ito. Yan. Siyempre, andun si Sasot, si Torion, hindi ko kilala itong isa. Tapos ito si Katiil yata to, Katiil or Kapiil, no? Tagapagsalita din ng Kingdom. At sila Jason Sa, no? Sila Jason Sa, sila Amy Marcos, mga nakinabang kay Kibuloy, no? Mga nakinabang sa KOJC na kung saan kasama sila sa mga nanlilihis, nanlilinlang, nang didistract, no? Nag-alipusta sa mismong PNP, no? Alipusta dahil talagang kisyo wala na daw sa lugar, no? Ang ginagawa ng PNP. At marami pang iba na pinagsasabi nila sa media. So, ano bang napatunayan natin dito? No? Yun na nga, itong mga grupong ito ay naglilihis ng mga usapin, iniiba ang interpretasyon ng batas. At mismo yung paghuli ng pisikal ay ina-obstruct. Kaya sa kabuuan, no? Sa kabuuan, sinungaling, no? Mga sinungaling. So, anong panawagan natin?
Ang panawagan natin, bukod sa nagpapasalamat tayo na natapos din, nahuli din ang mga salarin at wanted sa batas, no? Dapat gumulong na yung hustisya at mahatulan ng parusa ang mga taong ito, no? At tiyakin na dapat ng gobyerno, no? Tiyakin dapat ng gobyerno na kung mabagal man ang paggulong ng hustisya sa Pilipinas, dahil alam nyo naman na mayaman, bilyonaryo, maimpluwensya itong si Kibuloy. Saan ang mas maganda? Tanong ko lang sa mga kababayan natin. Pag mabagal gumulong ang ating mga korte, no? Ang ating mga korte, kung mabagal ang paggulong ng paghahanap ng hustisya sa mga taong ito, dapat bukas ang sambayan ng Pilipino, ang ating korte, ang ating gobyerno, bukas na dalhin na ito sa Amerika. Dahil hindi naman kaila sa ating lahat na mayroon din siyang kaso doon, no? Mayroon din siyang kaso doon ng money laundering, mayroon din siyang kaso ng pang-abuso sa mga kabataan doon na inilagay niya, dinala niya doon. Kaya mayroon din siyang kaso sa qualified o kung ano man yan, illegal human trafficking. Kaya halos walang pinag-iba, no? Matindi dahil malaking pera ang na tila na ilabas niya sa bansang iyon. Yun lang, no? So, ulitin ko, napakasaya natin dahil sa wakas, iisa lang naman lagi ang pangarap natin, no? Na wag namang ang batas o ang kamay ng batas ay para lang sa mga mahirap at hindi ito para sa mga may kaya o ma-impluwensya o maperang tao. Naniniwala tayo at kukundinahin natin ang mga pangyayari kung saan magliligtas doon sa mga kriminal na mga makapangyarihan. Ang gusto nating mangyari, patas palagi ang batas dahil tayo naman ay nakahandang sumunod dito, lalo na kung tayo ay may kasalanan. Pero sabi ko nga, dapat para sa lahat, no? So, maraming salamat sa inyong panonood, no? Maraming salamat at mabuhay tayong lahat, no? Paki-subscribe, paki-share at sa wakas, talagang masaya tayo. Masayang-masaya tayo na nahuli na, no? Para makatikim naman ito ng parusa, no? Ang mga lahat ng nagkasala sa batas. Okay. Enjoy, no? At ito, abangan natin ang susunod na mangyayari, no?